Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayong idalahat ko para sa daily devotion na pinamagat ng naghihimala pa ba ang Diyos. Yung concept natin ngayon is sensationism. Ang scripture natin ngayon is 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 11 na sinasabi, "Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirit, to another speaking in different kinds of tongue, and to still another the interpretation of tongues. And all these are the work of one at the same Spirit, and He distribute them to each one, just He determined." So sa Tagalog, subalit sa bawat isa ay binigay sa pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay binigay sa pamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan, at sa iba ay salita ng kaalaman ayon sa gayon ding Espiritu, sa iba ay pananampalataya sa pamagitan ng gayon ng Espiritu, at sa iba ay ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamagitan ng Espiritu, sa iba ay ang paggawa ng mga himala, sa iba ay propesiya, sa iba ay pagkilala sa mga Espiritu, sa iba ay iba't ibang wika, sa iba ay pagpapaliwanag ng mga wika. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng isa at gayon ng Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. So yung teaching natin ngayon is number 1. Cessationism teaches that miracles, prophecies, and tongues cease after the apostolic era. So ayon sa cessationism, ang mga himala daw, mga prophecy or pagkasalita ng ibang wika ay binigay ng Diyos sa mga apostol upang patunayan ng ebanghelyo. Ngunit natapos ito matapos ang kanilang panahon. So, cessationism teaches that miracles, prophecies, and tongues cease after the apostolic era. Next, cessationism helps balance extreme practices. So, meaning to say, maaaring makatulong sa pagpigil sa mga panipaggamit ng himala at prophecy na maaaring humantong sa pandaraya at maling katuruan. So, cessationism helps balance extreme practices. And lastly, cessationism itself can be an extreme belief. So, meaning to say, habang may mga maling paggamit ng himala at propesiya, ang paniniwala na hindi maaaring gumawa ng milagro ang Diyos sa kasalukuyan ay maaari rin maging isang panig lamang ng isang paraan. So, bilang application, number 1, do not put God inside the box. So, huwag nating limitahan yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos batay lamang sa isang teknolohikal na pananaw. Si God ay makapangyarihan at maaaring kumilos sa maraming paraan na hindi natin inaasahan. So, kunyari, sa halip na agad tanggihan natin ang isang patotoo ng miracle, suriin natin yan ayon sa Word of God at patnubay sa Holy Spirit, no? So, do not put God inside the box. Number 2 is pursue a biblical view on miracles. So, meaning to say, wag tayo basta maniwala sa bawat sinasabing miracle, no? Ngunit wag din itong itanggi nang hindi ito sinusuri sa liwanag ng Bible. So, kung may nagsabing nagkaroon siya ng isang pangitain mula sa Panginoon Diyos, suriin natin iyon, no? Kung ito ay sumasang-ayon sa turo ng asulatan or ng Bible. So, pursue a biblical view on miracles. So, di ba marami tayo nakikita sa mga newsfeed na vision nila? So, suriin natin yan. Huwag tayo basta maniwala. Huwag natin itanggi din. So, be wise. And last is, be caution of modern day apostle and prophets. So, meaning to say, maraming tao ngayon ang nagpapakilala sila ay apostol, sila propeta, ngunit nagtuturo ng mga maling doktrina. Dapat tayong maging maingat at suriin ang kanila sinasabi na naayon sa Bible. So, kung may isang propeta na nagsasabing may bagong revelation mula sa Diyos sa lungat na Bible, dapat natin itong iwasan at hindi tanggapin bilang katotohanan. So, be cautious of modern day apostle and prophets. So, ayun lamang natutunan sa aking daily devotion na may matutunan kayo. May share sa iba, syempre mga play sa ating boy. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.